Yung mga bossing, adjust natin yung rear suspension ni ATR 160. Yung mga bossing, adjust natin yung rear suspension ni ATR 160. Dun sa mga bagong kuha ng ATR nila. So kung natitigasan kayo sa suspension kapag long ride, yung mga straight 3 to 5 hours sa dire-diretsyon takbo, masakit na yung likod nyo, tsaka puwet nyo, matagtag kumbaga. That's the time na pwede kayo mag-adjust ng rear suspension. Huwag muna kayong bumili kung kapos sa budget, 'di ba? Kasi hindi naman, lalo na pag bago, mas adjustable. Pwede mo namang i-adjust, 'di ba? Kasi yung mga bumibili na nasa 5k to 25k or 50k na suspension, makakatipid kayo ng malaki kapag natutunan yung i-adjust yung suspension nyo sa likod sa ATR 160. Alright, so tara adjust natin. Yung mga gagamitin natin sa pag-adjust ng ATR 160 suspension is yung C-spanner na size 45 to 52. Tapos ako gumamit lang ako nito para lang alam ko yung sukat sa magkabila para pantay, diba? So ngayon currently ganito yung original na sukat ng suspension ko. Sagad yung tension niya kaya matagtag, nasa 4mm, diba? 4mm yung kanyang sukat. Yan, diyan ko siya sinusukat, diyan, tsaka dun sa pagitan nitong parang pinaka lock niya, tsaka dito sa taas. So yung pinaka space niyan, yan. So 4mm ba? Tama? 1, 2, 3, 4, yes. Ayan, 4mm. Gagawin ko siyang 2mm. So ibig sabihin mag-release ako ng tension para hindi matagtag from the spring. Okay, so paano ba yon? Gamit tayo ng C-spanner na may size na 45 to 52. Tapos luwagan muna natin na sa ibabaw ito. So kasi ito yung pinaka-lock niya eh. Pag niluwagan mo na yan papunta dito sa kanan, kasi nasa kanang side ako ng motor. Ayun yung throttle, kanan na suspension. So ang paluwag ng lock, pakanan din. Okay? So pag naluwagan ko tong lock niya, tsaka ko na ngayon i-adjust itong spring. Dito ka naman mag-adjust sa baba para ma-release yung tension. Papunta rin sa kanan. Alright? So check natin. Yan mga boss. So C-spanner 45-52. Luwagan natin yung unang lock. Papunta sa kanan. Hawakan lang muna natin yung spring tsaka yung sub tank para hindi sumabay yung sa baba. Okay? Shift mo dyan. Ikot mo paluwag. Yan. So, pwede mong ikot yan ng sagad. Depende sa'yo. O kahit mga 1mm or 2mm lang. So ako, try ko muna kasagad. Yan, nalawag natin, pakita ko sa inyo. Yan, so nalawagan na natin. Ikot ko na siya pataas yung lock para magalaw ko or ma-adjust ko na yung tension ng spring sa baba. Try natin ang sagad. Yan, sagad na. Alright, so sinagad ko siya sa taas. Tapos ngayon, ito naman ang i-adjust ko sa baba para lumuwag yung tension. Papunta rin sa kanan. So, ganoon ulit. Hawakan lang natin yung sub-tank. Tapos, kahit hindi na masyado tong spring kasi yun yung i-adjust natin mismo. Iikot na yan. So, pakanan din. Yan. Yan nyo ba? Hawakan nyo yung spring para hindi gumalaw. Yan. Yan. Yun. Okay. Yun. So, nasagad nyo na, pakita ko sa inyo. Yan. So, sagad na natin kung saan tayo saan natin iniwan yung lock sa ibabaw, hanggang doon lang natin pinihit yung tension ng spring, yung lock tension ng spring dito. So ngayon sukatin natin kung ilan yung sagad nitong sa akin. Sukatin natin mga 2. Yan. So kanina from 4 to 5mm naging 2mm na lang yun sa akin. So ibig sabihin na-release ko yung tension sa spring ko ng 3mm kasi 2 na lang siya yung agwat dito, diba? So tingnan natin yung pakiramdam na itong suspension na to, yung medyo maluwag.
compare dun sa medyo masikip na tension ng stock na suspension ng ating ATR 160. So from 4 to 5 mm na masikip or matagtag, naging 2 mm na lang siya ngayon after adjustment natin. Doon naman tayo sa kaliwang side. Yan, so na-adjust na natin tong kaliwang side. So dito naman sa kaliwang side is parang medyo magkadikit sila. Ibig sabihin, naka-factory tighten, no? Or kailangan mo ng dalawang C-spanner para kontrahan. Diba? So ito, papunta doon para maluwagan mo. Ito namang isa, palabas para masakipan. Pero, ang pasikip talaga dito sa side na to is palabas naman. Papunta ng tail. Diba? Papunta dito. Yan. So, kapag na-adjust mo na siya at nalawagan mo yung stopper, same din sa kabila. Tsaka may adjust tong tension ng spring. Diba? So, sumasabay siya. Kaya, medyo napadali yung trabaho kasi kasabay na nito yung lock. Pero dapat talaga dalawa yung C-spanner mo kapag na-tempo ka na ganito yung situation na sumasabay siya. Pero na-adjust naman natin. Halos same na siya. 2 mm. Yan. Yan, sakto. Yan, 2 mm. Same din yan sa kabila. Kasi para pantay yung talbog mo, di ba? Yan. Yan ang importante kasi kaya lang ako may panukat dito na ganito para pantay yung adjust ko. Dito lang ako nahirapan sa kaliwa. Kailangan talaga dalawa yung C-spanner mo kasi sumasabay siya. So parang masigip pa talaga to. 'Di ba? Pero so far na-adjust naman natin. So make sure na dalawa yung order niyo yung ganito. 45 na 52 para pag inabot kayo ng yung isang suspension nyo matigas, may pang-release kayo or kontrahan dito sa lock tsaka sa adjustment sa baba. Parang papasaliwa. Okay? Tignan natin yung play ng tension ng spring. Yun o. Lambot. Ayos na. Yan. Diba? Hindi na katulad nung una na sobrang tagtag. Yung palo niya sa puwet at sa likod medyo masakit. So pwede nyo i-adjust agad yung stock na spring nyo paglabas ng kasa after nyo ride muna. So huwag nyo muna ipa-adjust kasi baka sakto naman sa inyo. Make sure na i-ride nyo muna for 3 to 5 hours or kahit 2 hours lang mapifeel mo na yun na masakit sa likod at sa puwet. Kung matigas na at matigas, pa-adjust mo na. Yan yung sa akin na-adjust ko. So 2 mm yung space nun. Yung sa akin. Yan o. Yun. Ayos na. Sa kaliwa. Yan, sa kaliwa naman. Check natin. Yun o. Yun o. Parang mas responsive to. Ay, hindi. Parehas. Sabay na sila. Yan, di ba? Tingnan. Zoom natin. Yan mga boss. Yan. Yun o. Swabe na. Ba? Swabe na siya. So, ganun lang ang adjustment. Yan, ganun lang mga boss. Kailangan mo lang ng dalawang C-spanner na 45 at 52 na size. Tapos, any panukat. Kahit hindi ganito. Diba? Na masusukat mo yung gap between doon sa taas na to. Tsaka dito sa lock. Kasi kailangan mo ng panukat para lang mapantay mo yung kaliwat kanan na shock, 'di ba? Yan oh. Yung gap niyan. Kailangan pantay yan tsaka sa kabila pag in-adjust mo. Kahit anong panukat, 'di ba? So 'yun. Tipid tips kaysa bumili ka ng suspension na tag 5,000 up to 48,000, 'di ba? All-ins, pro fender. Kasi bago pa lang naman yung unit mo, 'di ba? Pero siguro after 1 year, yan, pwede ka na mag-upgrade pagka trip mo na. Yun naman ay opinion ko lang. Diba? Kung may pambili ka naman at ayaw mo ng stock, di bumili ka. Diba? Pero ako, gusto ko kasing gamitin yung full potential ng motor. Kasi hindi naman siya lalagay dito at gagawing adjustable kung hindi maganda yung quality niya. So, 6 months na sa akin yung motor,
At so far, ngayon ko pa lang siya in-adjust ng ganito kababa, 2mm dahil sa bigat ko. And nasubukan ko naman na siya dito sa area. Yan, again yung DIY tips natin tulad ng ginagawa ko ngayon, yung adjustment suspension. Basically, itong ginagawa ko is para lang dun sa mga gusto at marunong sa pag-adjust, di ba? At kung wala ka namang skills at time para mag-adjust nito, pwede kang dumiretso sa kasa at ipa-adjust mo, di ba? Or pwede ka rin namang sa mga suspension shock para pa-adjust mo. Madali lang yan. Sabihin mo lang pa-adjust yung tension nito, papaluwagan lang itong ibabaw. Bayad ka na siguro 50 or 100 pesos. Pero pwede mo rin dalhin sa kasa, mas maganda. Sabihin mo lang, paluwagan ng konti yung tension. Doon sa mga ayaw mag-DIY. Alright? So yun lang. Sana nakatulong.